Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-13 kabanata ng Leviticus at magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Magsisimula na po ang ating gentle ngayong linggo. At narito si Pastor Lian upang magsalin. Ako ay natutuwa na makita madami nating kapatiran mula sa iba't ibang mga bansa, mga pastor. Kayo po ay naming malugod na tinatanggap. Ngayon ay babasahin po natin ang Leviticus 13. Mayroon pong 50 na bersikulo sa kabanatang ito. Mula chapter 11, ibinahagi po ni Moses kung ano man po ang mga tuntunin ng Diyos pagdating sa mga pagkain, sa paglilinis o lalo na sa panganganak ng mga babae. At ngayon ay pag-uusapan naman po ang tungkol sa sakit sa balat. Bakit sakit sa balat at hindi anumang uri pa ng ibang mga sakit karamdaman? Kung mayroon po tayong sakit sa balat, ang atin pong buhay ay hindi magiging maayos dahil ang balat ay nilikha po ng Diyos para sa atin. Sa normal po nitong kalagayan, ngunit kung mayroon pong mga bahagi nito na nagbabalat o kaya hindi maayos, dahil kung mababasa po natin ang bahaging ito ng Biblia, hindi lang po siya tungkol sa balat kundi maging sa kalamnan na nasa ilalim nito. Sa lumang tipan, ang kamatayan ay may kinalaman po sa kasalanan. Ang sinasabi po dito, kung ang balat ay mayroong problema, ayos lamang. Ngunit kung naapektuhan na nito ang kalamnan ng tao, dito po pumapasok ang tuntunin ng Diyos. Ngunit maaari din na sa pagkakaroon ng sakit sa balat, hindi rin po ibig sabihin nito na pagkakasala na agad. Halimbawa, si Miriam, ang kapatid ni Moses, hindi po siya naging masaya nang ang kanyang kapatid ay naging leader at hindi siya, kung kaya siya ay nagbaktol at lumaban kay Moses. Kaya naman pinarusahan siya ni Yahweh at nagkaroon po siya ng ketong na ang kanyang balat ay naging puti katulad ng niebe. Iyon ay kasalanan. Ngunit ang problema sa balat ay hindi po lagi nangangahulugan ng kasalanan. Kaya naman po sa Leviticus 13, hindi lamang po nabanggit ang tungkol sa paghingi ng tawad. Dahil hindi naman po nila masabi dito kung ikaw ay nagkasala at hindi. Bilang pari, ang kanya lamang pong magagawa ay ang pagdesisyonan kung sino maaaring manatili sa kampo at sino ang hindi. Sa verse 2, kung ang balat nino man ay namaga, magnana o kaya magkaroon ng parang singaw at ang mga ito ay maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang puri. Ang ketong ay ibang-iba po sa kung anong konteksto natin ngayon dahil noon ang ketong ay iba. Sa Middle East ay hindi po sila nagkakaroon ng ketong. Ngunit dahil sa digmaan ay lumipat po ang ketong mula India patungo sa Middle East dahil sa naipa-ipasang sakit karamdaman sa mga alipin. Ang ketong ay para pong psoriasis sa panahon po natin ngayon na may nagbabalat ang balat.
Nais namin ito ang isang PPT dahil marami po tayong mga bersikulo sa kabanatang ito. Mayroon pong 7 diagnosis ng iba't ibang sakit sa balat. Verse 2 hanggang 8 ay ang tungkol po sa ano bang uri ng sakit sa balat. 9:70 naman ay ang pangmatagalang sakit sa balat. 18 ay katulad ay nagnana. Sa 24 naman ay parang nasunog na balat. Sa A7 naman, dahil sa sakit sa balat, ay hindi na po natubuan ng balahibo sa balat. Kung gusto po natin maunawaan ang kabanatang ito, dapat natin maunawaan ito ayon sa teolohiya. Dahil ang puntong pinapakita po dito ay ang kalinisan na dapat mangyari sa komunidad at kawalan ng kasalanan. Kaya naman bibigyan po natin ito ng pamagat, mag-ingat na hindi kumalat sa komunidad ang problema sa karumihan. Ngayon, kung tayo po ay nagtutungo sa doktor, meron po tayong tinatawag na patient confidentiality. Kung mayroon po tayong sakit karamdaman, espiritual na kamatayan, dapat itong harapin ayon sa publiko. At dapat sabihin sa buong komunidad na ang taong ito ay marumi sa kanyang buhay kaya kailangan niyang maihiwalay. Dahil hindi natin kalooban na maikalat ang problema o kaya karumihan na ito sa komunidad. Ang pari ay hindi po doktor at hindi po siyang magdedesisyon kung ang tao ay nagkasala o hindi. Ngunit ang pari ay dapat na maging sensitibo pagdating sa pagkita ang Leviticus 13 ay mahalagang pagpapaalala ng Diyos. Unang salita sa verse 2, Adam. Sa English ay man o lalaki dahil ang pangalan ng Adam ay nangangahulugan po ito ng taong likha mula sa buhangin. Mula sa lupa. At sa verse 2, ginamit po ang salitang ito. Kung ang balat ni Adam ay namamaga,
Sa unang mga bahagi po ng Genesis, ang pamamaga, ang ibig sabihin ay buhay. Buhay na nilikha ng Diyos. Ngunit kung ito ay namamaga, nagkakaroon ng problema, ibig sabihin ang buhay ng tao ay hindi kumpleto. Kaya naman ang taong ito ay dapat nadalhin kay Aaron. At ang pari ay kanya pong titignan ang kondisyon. At kung sinasabi po di po, susuriin ng pari kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat at palagay nito ay tagos hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Kung magkakagayon, ipapahayag niya itong marumi. Hindi po natin maaaral ang lahat ng mga bersikulo dahil marami po dito ang paulit-ulit na mga salita. Ngunit sa paulit-ulit na mga salita na ito, ang puntong katotohanan na dapat nating makita, nakikita natin ang salitang pari ng ilang beses. Ang tungkulin ng pari ang salitang pari ay nagamit ng 30 beses. Kung ang atin pong buhay ay hindi perpekto, dapat po nating isuko ang lahat sa Panginoon. Kaya kailangan ng isang pari upang makita ang kondisyon ng tao. Dapat natanggalin ang damit upang makita mismo ng pari kung anong problema. Masiyasat. Mayroon pong 2 bagay na dapat makita ng pari. Sa verse 3, kung ang balahibo sa balat ay namuti at kung ang problema sa balat ay tagos hanggang laman. At sasabihin ng pari na siya ay marumi. Hindi po ibig sabihin nito ang pag-uuban. Ngunit dahil sa marami pong pagbabalat o kaya problema sa balat ay namuti na ang buhok. Na kahit sa kalamnan ay nagkakaroon ng problema, ito ay nangangahulugan ng karumihan. At dito kailangan siyang maiwalay ng 7 araw. Sabi sa verse 4, ngunit kung balat lamang ang namuti at hindi pati balahibo, iiwalay siya ng 7 araw. Kailangang maiwalay ng 7 araw. Ito ay simbolismo. Ipinapakita po nito ang kasalanan sa ating mga buhay. Ang atin po bang kasalanan ay pumapailalim hanggang sa ating kalamnan at kailangan itong harapin. Kung ang isang tao ay nagkakasala ng hindi nagtutungo sa pari, ito ay magdadala ng problema sa buong komunidad, maapektuhan ang kabanalan sa tabernakulo at sa buong komunidad dahil ikaw ay mayroong itinatagong kasalanan. Tandaan po natin na sa chapter 10,
Ang dalawang anak ni Aaron ay pinarusahan dahil sila ay naghandog ng di karapat-dapat na handog sa Diyos. Ito po ang standard ng Diyos pagdating sa kabanalan. Tayo po ba ay nagtutungo sa pari upang humingi o kaya mangumpisal? Halimbawa, maaring ang atin pong problema sa pinansyal na problema ay kitang-kita. Mayroong problema sa pakikipag-ugnayan, relasyon, may mababang pagtingin sa sarili, may mababang pagtingin lalo na sa paglilingkod. Ibig sabihin makikita ng lahat na ikaw ay mayroong problema. O maaari din namang ang iyong problema sa balat ay nakatago. At ang taong ito ay dapat na magtungo sa pari mismo upang masiyasat. Maraming marahil nagsasabi ng kanilang sakit sa balat ay nasa paibabaw lamang na problema. Kagaya ko, ako ay nagdidisipulo ng mga kabataan at gusto nila na uminom. Sa mga pagkakataong yon gusto nilang uminom, magmariwana, hindi sila maa-addict. Maninigarilyo ng 1 beses lamang sa 1 linggo. Magkakaroon ng sexual na relasyon. Lagi nilang sinasabi na kakayanin ko at ako ang bahala. Ngunit ito ay mga maling konsepto. Bakit kailangan po itong siyasatin ng mga pari? Dahil maaring lagi nating sinasabi na hindi ito malaking problema, hindi may mga pagkakataon na gusto lamang po nating magpagaling ng tayo-tayo lamang. Ngunit dapat po nating harapin ang atin pong buhay. Hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay mapahiya, ngunit ang nais lamang ng Diyos ay maihiwalay ka mula sa komunidad upang magpagaling. Maaring ang mga naglilingkod ang mayroong problema, hindi sila sumusunod sa otoridad. Maaring sa entablado sila ay naglilingkod, ngunit sa likod nito ay patuloy pa rin na nagsasabi ng kung ano-ano tungkol sa iba, nagre-rebelde, at sasabihin na hindi naman nakikita ng otoridad. Ngunit sinasabi po sa Leviticus 13 na ang lahat ng ito ay mahalaga sa Diyos. Nakikita po ng Diyos kahit ang mga tagong kasalanan sa komunidad. Mga kasalanan na ayaw po nating harapin dahil ang atin pong komunidad, tayo po ay likha ng Diyos. Sa chapter 13, pinapakita po dito ang paghihiwalay. At sa mga kabanata pong ito, makikita kung paano po ba makakabalik sa talagang kaugnayan na mayroon po tayo sa Diyos at maging sa komunidad.
Ang ikalawang sakit, sinabi po dito sa verse 9 hanggang 17. 9 hanggang 17. 10, sisiya sa atin ito at kung ang namamagang balat ay namupti at magnaknak at ang balahibo nito ay mamuti rin, hindi na siya iiwalay pa sapagkat tiyak nang siya'y marumi. Mayroon pong espesyal na paalala po dito sa verse 14, subalit sa sandaling magbalik ang dating kulay at ang balat ay muling magsugat-sugat, ituturing siyang marumi. 15:16, sisiyatatin siya ng pari at kung gayon ngang makita rito ay papayag nitong marumi ang taong iyon. Ang paglitaw ng mga sugat ay tanda na ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong at siya ay may tuturing na marumi. Kung sakaling kumaling ang sugat, pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling mapasuri. Sinabi po dito na magkaroon ng problema sa bukas ang sugat. Ibig sabihin, open wound, nakikita ang kalamnan sa loob, nakikita ang tissue. Ito po ay napakaseryosong problema sa balat. Kaya naman po sa Leviticus 13, malaking kaibahan po kung ang kalamnan ba ng tao ay nakikita o hindi. Sa Genesis 6, sinasabi po doon na ang tao ay likha mula sa kalamnan, gawa sa laman, laman ng buhay. Binigyan po tayo ng Diyos ng mga tuntunin na dapat sundin. Maaring ayon sa laman ay sinasabi po natin, bakit kailangan natin tong sundin? Gusto ko lamang gumawa ng mga bagay ayon sa aking nais. Kaya po dito mayroong makikita po natin ang simbolismo. Ngayon, ang katanungan, tayo po ba ay nabubuhay ng ayon lamang sa laman? Hindi sumusunod? Mahirap marahil para sa atin ang sumunod sa ating mga otoridad, mahirap sumunod sa pagkakataon. Maaaring nagtatanong, bakit kailangan natin sundin si Pastor Joshua? Ito ay uri din po ng karumihan dahil nakikita ang ating kalamnan. Dapat po tayong malinis, dapat na mapagaling. Verse 16, kung sakaling kumaling ang sugat at pumuti ang balat, dapat siyang pumunta sa pari upang muling magpasuri. Kung makita ng pari ng kanyang sugat ay pumuti, ipapahayag siyang magaling na, malinis na siya ayon sa ritual. Kung atin pong laman ay napagaling, maaari po tayong makabalik sa kalooban ng Diyos o sa pagkakakilanlan na kanyang ibinigay sa atin at mula doon tayo ay muling malinis. Maaring para sa iba, ang mga tuntunin na ito ay napakahirap. Para sa atin marahil, ang mga sakit karamdaman na ito ay pribado.
Pinapaalalahanan po tayo ng Diyos ng atin pong personal na buhay ay hindi lamang nananatiling personal. Ang atin pong kalagayan ay mayroon din pong impluensya o kaya epekto sa iba. Kaya nga po meron tayong BIC na C, connected. Kung tayo po ay integrated, ito po ay mula sa prinsipyo mismo ng Diyos. Kung sa komunidad ay mayroong kasalanan na hindi po natin hinaharap, ito ay makakaapekto sa buong komunidad. May mga pagkakataon na gusto nating ipakita sa iba na tayo ay tama at ang iba ay mali, ang ating otoridad ay mali. At ito ay nakakaapekto sa buong komunidad at ang presensya ng Diyos ay maaring mawala sa atin. Ngunit bilang mga pari, bilang mga Levita, ang atin pong pagkakatawag, ngayon ang atin pong mga coworker, mga cell leader, kahit pa ikaw ay isang voluntaryo lamang, dapat po nating makita na dapat ang buhay natin ay malinis. Dapat po nating ipakita sa Diyos at maging sa ating mga pari na tayo'y masiyasat. Kung tayo po ay mayroong problema sa buhay, dapat po tayo magtungo agad sa ating mga cell leader at nang tayo'y matulungan. Dito, hindi lamang po ito tungkol sa panghuhusga kung tayo po ba ay maayos o hindi. Ngunit ang pinapakita ay ang malinis po tayo at nang matulungan. Sinasabi din po dito ang tungkol sa ating punong pari, ang Panginoong Hesus. Sa lumang tipan, walang sino man ang maaaring humawak sa may ketong. Kung matatandaan po natin sa Matthew, ay mayroon pong may ketong na lumapit sa Diyos. At tinanong kung siya ba ay mapapagaling sa kanyang sakit sa balat at sinabi ng Diyos na oo. At siya naman ay nalinis. Sa bagong tipan, Diyos mismo ang lumapit sa mga may problema sa balat, di tulad sa Leviticus na kailangan mo na silang maiwalay upang malinis. At naroon ang muling panunumbalik sa kalooban ng Diyos o kaya sa komunidad ng Diyos sa normal na buhay. Ang problema sa balat o kahit anuman pong mga problema ay hindi dahilan upang tayo ay maiwalay sa presensya ng Diyos. Ito lamang ay nagpapakita na dapat nating siyasatin ang ating buhay pagdating sa ating mga karumihan, sa pagdating sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay mayroon pong habag at biyaya para sa atin, nais po niya tayong malinis at mabago. Naway lumabas po tayo sa ating karumihan
upang hindi po tayo maapektuhan lagi ng ating kasalanan. Ngayon, naway ang lahat po sa atin ay malinis at nang tayo ay makapanatili sa kanyang tabernakulo at magkaroon din ng pakikibahagi sa komunidad na inihanda ng Diyos. Purihan ng Panginoon sa kanyang buhay na salita.